Ang kasalukuyan ay kanila. Ang hinaharap na talagang pinaghirapan ko ay akin. Hindi ko iniintindi na ninakaw nila ang ideya ko. Ang iniintindi ko ay wala silang sariling ideya. Kapag nagsimulang pag-aralan ng agham ang mga di-pisikal na fenomena, mas uunlad ito sa isang dekada kaysa sa lahat ng nakaraang siglo ng kanyang pag-iral. Kung gusto mong matuklasan ang mga lihim ng universo, mag-isip sa mga tuntunin ng enerhiya, dalas at vibrato. Ang utak ko ay isang tagatanggap lamang sa universo. May sentro kung saan nakukuha natin ang kaalaman, lakas at inspirasyon. Maging mag-isa, iyon ang sekreto ng imbensyon. Maging mag-isa, doon ipinanganak ang mga ideya. Ang mga siyentipiko ngayon ay nag-iisip ng malalim imbis na malinaw. Kailangan mong maging matino para mag-isip ng malinaw, pero maaari kang mag-isip ng malalim at maging baliw. Ang ating mga kabutihan at kahinaan ay hindi mapaghihiwalay tulad ng puwersa at materya. Kapag naghiwalay sila, ang tao ay wala na. Ang tinatawag ng isang tao na Diyos, tinatawag ng iba na mga batas ng pisika. Palagi kong nararamdaman na ako ang unang nakarinig ng pagbati ng isang planeta sa isa pa. Ang buhay ay at mananatiling isang ekwasyon na hindi masusolusyonan, pero naglalaman ito ng ilang kilalang mga salik. Ang imbensyon ay ang pinakamahalagang produkto ng malikhaing utak ng tao. Ang paglaganap ng sibilisasyon ay parang apoy. Una, isang mahinang sulyap, pagkatapos isang kumikislap na apoy, tapos isang makapangyarihang siga na patuloy na lumalaki sa bilis at kapangyarihan. Kahit malaya kang mag-isip at kumilos, tayo ay magkasama, tulad ng mga bituin sa kalangitan na may mga hindi mapaghihiwalay na tali. Hindi ko iniisip na maaari mong pangalanan ang maraming dakilang imbensyon na ginawa ng mga lalaking may asawa. Ang kaloob ng mental na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, banal na nilalang. At kung iikot natin ang ating mga isip sa katotohanan ng iyon, magiging kasabay tayo ng dakilang kapangyarihang ito. Ang pagka-orihinal ay umuunlad sa kalungkutan na malaya mula sa mga panlabas na impluwensya na pumipigil sa malikhaing isip. Ang pagnanasa na gumagabay sa akin sa lahat ng aking ginagawa ay ang pagnanasang magamit ang mga puwersa ng kalikasan para sa serbisyo ng sangkatauhan. Ang aking paniniwala ay matatag sa isang batas ng kabayaran. Ang tunay na mga gantimpala ay laging naaayon sa mga pagtatrabaho at sakripisyong ginawa. Ang individual ay pansamantala. Ang mga lahi at bansa ay dumarating at lumilipas, pero ang tao ay nananatili. Karamihan sa mga tao ay labis na naaabsorba sa pagninilay ng labas ng mundo na sila ay ganap na walang kamalayan sa kung ano ang nagaganap sa loob ng kanilang sarili. Sa lahat ng bagay, pinakagusto ko ang mga libro. Lahat ng dakila sa nakaraan ay pinagtawanan, kinondina, nilabanan, pinigil, upang muling lumabas ng mas makapangyarihan, mas matagumpay mula sa pakikibaka.
Ang kapayapaan ay maaari lamang dumating bilang isang likas na resulta ng pandaigdigang kaliwanagan. Hindi ang pag-ibig na natamo mo, ito'y ang pag-ibig na ibinigay mo. Hayaan ang hinaharap na magsabi ng katotohanan at suriin ang bawat isa ayon sa kanyang trabaho at mga nagawa. Kung ang iyong galit ay maaaring gawing kuryente, maiilawan nito ang buong mundo. Hinahanap natin ang mga bagong sensasyon, ngunit kaagad tayong nagiging walang pakialam sa kanila. Ang mga kababalaghan ng kahapon ay pangkaraniwan na sa ngayon. Ang ating mga pandama ay nagbibigay daan sa atin na maramdaman lamang ang isang maliit na bahagi ng mundo. Tayo'y nagtatayo para lamang sirain. Karamihan sa ating trabaho at mga pagkukunan ay nasasayang.